Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit-init na balita tungkol dito kay XRP. Partikular po ang kanyang XRP ETF. Yan, isa na naman pong malaking development ang lumabas kamakailan. At ito po ang inaabangang XRP ETF proposal ng Franklin Templeton kung saan ay na-delay na naman po ng US SEC. Kaya ang malaking tanong dito is bakit po ito na-delay? Ano po ang ibig sabihin nito para kay XRP? Paano po maapektuhan ang mga crypto investors gaya natin dito sa Pilipinas? At maliban dito ay may pag-asa pa ba tayong makita ang XRP ETF ngayong taong ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, para sa mga bago lamang po rito is ano nga ba ang XRP ETF at bakit po ito mahalaga? Yan, una sa lahat ay linawin po muna natin para sa mga baguhan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ETF or Exchange Traded Fund. Ayan, kasi marami po tayong mga baguhang viewers dito. At marami pa sa kanila ang hindi nakakaalam kung ano nga ba yung ETF na yan. Kaya yan, sa madaling paliwanag ay ang ETF ay isa po itong investment product na parang mutual fund. Pero ito ay tinitrade sa stock exchange. Ang pagkakaiba lamang ay diretso po itong naa-access ng mga investors tulad ng isang regular na stock. Kung ma-aproban po ang XRP ETF, ibig sabihin ay pwede na pong makabili ng exposure kay XRP ang mga investors gamit lang ang traditional stock market platforms. Hindi na po kailangang bumili ng mismong XRP coin. Kaya mahalaga ito kasi nagpapakita po ito ng institutional acceptance. Kapag may ETF, ibig sabihin ay kinikilala na ng mga malalaking kumpanya at saka regulators ang crypto bilang isang lehitimong asset class. Ngayon is dito na po tayo sa pinakatanong dito. Kung bakit nga ba dinelay ang XRP ETF proposal ng Franklin Templeton. Ayon po sa balita, ang Franklin Templeton ay nag-submit ng proposal para mag-launch ng spot XRP ETF na ililista sana sa Cboe BZX Exchange. Pero nitong mga nakarang araw ay in-announce po ng US Securities and Exchange Commission or SEC na kailangan pa nila ng dagdag na panahon para magdesisyon. Ang dating deadline ng SEC ay May 3. Pero in-extend po ito ng 45 days. Kaya ngayon ang bagong deadline ay nasa June 17. Wala pa raw kahit isang public comment na natatanggap ang SEC tungkol sa proposal na ito. Kaya marahil ay gusto po nilang mas pag-aralan pa ito bago magbigay ng final na sagot. Ayon po sa mga eksperto, ito ay parte ng mas malawak na strategy ng SEC, ang cautious regulatory approach pagdating sa mga crypto products. Yan. Ngayon is sunod po nating tanong dito is ano po ang connection ng delay ng XRP ETF sa ibang crypto ETF? Yan, hindi lamang po si XRP ang nakaranas ng ganitong delay. Katulad na lang ng Ethereum ETF proposal ng Grayscale na na-delay rin ang desisyon hanggang June 1. Ganun din po ang Dogecoin ETF proposal ng 21 shares na kasalukuyang under review na rin ng SEC. Sa madaling salita ay tila may pattern na sinusunod ang SEC. Dinidelay nila ang mga desisyon para mas mapag-aralan pa ang mga implications ng pag-a-approve ng mga spot crypto ETF. Pero may ilang mga investors na hindi po natuwa. Ayon po sa kanila, ang paulit-ulit na delay ay sinyales na baka may mas malalim pang problema sa kung paano po tinitignan ng SEC ang crypto industry. Ngayon ay kumustahin naman po natin ang kalagayan ni XRP ngayon matapos po ang balitang ito. Ayan, kahit na nagkaroon po ng delay ang ETF proposal, nananatiling matatag pa rin po itong si XRP. Sa ngayon ay nasa presyong $2.29 pa rin ito, bagyang tumaas po siya ng 0.86% sa loob lamang ng isang araw. Ang kanyang daily high ay umabot po sa $2.32 at ang kanyang low naman, daily low ay $2.26. Sa kanyang 4-hour chart ay nananatili sa XRP na malapit po sa upper range ng weekly movement niya. Ibig sabihin ay hindi pa siya bumibitaw sa momentum pero hindi rin siya umaakyat ng tuloy-tuloy.
Ang medyo nakakabahalang bahagi rito ay ang pagbaba ng kanyang trading volume ng halos 46% ang kanyang ibinaba at ito ay nasa 2.64 billion dollars. Ibig sabihin ay medyo humihina po ang buying interest o demand kay XRP. Baka nga dahil ito sa kawalang linaw mula sa SEC. Kapag walang kasiguraduhan po kasi sa regulasyon, maraming investors ang nagdadalawang isip kung magpapasok ba sila ng malaking pera or hindi. Ngayon is ang sunod po na tanong natin dito is may pag-asa pa ba talaga ang XRP ETF? Ayon po sa ilang market watchers ay hindi pa rin ito totally masama. Ang delay ay hindi katumbas ng rejection. Karaniwan na sa SEC ang karaniwan na po na ginagawa or madalas na ginagawa ng SEC ang magbigay ng extension lalo na kung komplikado ang isang produkto. Isa pa, may ilang developments na nagbibigay pa rin ng pag-asa. Katulad na lang ng pag-file ng Nasdaq ng proposal para sa 21 shares Dogecoin ETF. Ipinapakita nito na may interest pa rin ang mga malalaking institution na crypto-based ETF. At syempre, huwag nating kalimutan na si Paul Atkins, ang chairman ng SEC ngayon, ay isa po siya sa mga kilalang open-minded pagdating sa digital assets. Dahil dyan ay nananatili po ang optimism sa sektor na ito. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto ng delay na ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, para sa atin, ang delay na ito ay may dalawang epekto. Una, ito ay isang paalala na ang crypto ay nananatiling high-risk investment. Hindi pa rin po siya fully accepted ng mga regulators, kaya lagi tayong dapat maging handa sa mga biglaang balita at pagbabago. Pangalawa, ito po ay sinyalis na hindi pa tapos ang laban. Habang patuloy po ang mga institution sa pagsusulong ng mga crypto ETF, mas lalong lumalapit ang crypto sa mainstream adoption. Kapag tuluyan pong maaprubahan ang XRP ETF, posibleng magdulot ito ng malawakang pagtaas sa presyo ng XRP. At kung may hawak ka pong XRP ngayon, baka isa ka sa makinabang. Pero habang wala pang final na decision, mas mabuting mag-obserba muna tayo at wag po tayong basta-basta magpadala sa hype. Laging tandaan po natin, ang due diligence at saka tamang pag-aaral ay mahalaga bago po tayo pumasok sa anumang investment. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay natural lang ang delay, lalo na kung gusto nating makita ang mas maayos na regulasyon para sa crypto. Mas mabuting maghintay po tayo ng tamang proseso kaysa sa magmadali tapos magkaproblema sa huli. Pero sana rin ay huwag maging sobrang mahigpit ang mga regulators. Kung ang layunin talaga nila ay protektahan ang investors, dapat ay payagan din nila ang mga legitimate projects tulad po ng XRP ETF na makapasok sa traditional market. Sa XRP ay matagal na pong lumalaban sa mundo ng crypto. Sa kabila ng mga kaso, balita at espekulasyon, nananatili po siyang matatag. Kaya hindi imposible na makita natin sa hinaharap ang isang successful XRP ETF na makikinabang tayong lahat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.